sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, iba't ibang uri ng paputok ang natagpuan sa isang bahay na nasunog sa Barangay Paltok, Quezon City. At bukod dyan, nagkasunog din sa ilang bahagi ng Metro Manila sa nakalipas na 24 oras. Saksi, si Katrina Son. Nabalot ng makapal na usok ang bahay na ito sa sunog na sumiklab sa Barangay Paltok, Quezon City bago mag-alas 12 ng tanghali kanina. Ang mga residente nakarinig daw ng putukan at nakitang nasusunog na ang bahay. Ayun, nagsiputukan, nagtakbuhan kagad kami dyan kasi amoy sunog na, amoy pulbura na eh. Sa pagkakaalam daw nila, walang nakatira sa bahay na ginawa ng imbakan. Ano lang po siya, tambakan ng mga paputok, yata ginawang tambakan ng paputok. Paano niyo po nalaman? Ay taga dito lang din po kami sa likod dyan. 12:25 nang ideklarang fire out ang sunog na umabot sa first alarm. Iba't ibang klaseng paputok ang nakita sa loob. May nakuha pong mga pikulo, sila admin na doon sa loob. Hanggang ngayon, nagpuputukan pa nga doon sa loob yung mga pikulo. Bali pagdating ko kasi, nagpuputukan na eh. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagmula ang sunog sa unang palapag. Pag-apula po ng sunog, nung narinig po namin mga nagpuputukan, doon lang po kami nagkonting kalma lang at inilam kung ano yung nilalaman ng bahay. Pero meron po kami na nakita mga naka-imbak na konting paputok. Wala pang pahayag ang may-ari ng bahay. Muli po, ipinapaalala ng Bureau of Fire Protection ang pagpapatok, pag-imbak, pagbili at paggamit ay talagang ipinagbabawal ng Bureau of Fire Protection. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang mahigit 11.5 billion pesos na kinaltas sa budget ng DepEd sa 2025 national budget na pinagtibay ng Kongreso. Sa paghimay ng GMA Integrated News Research, lumalabas na mas malaki pa ang budget ng DPWH kumpara sa sektor ng edukasyon. At ayon sa isang dating senador, labag po yan sa saligang batas. Saksi, si Jonathan Andal. Matapos kaltasan ng mahigit 11.5 billion pesos ang budget ng Department of Education sa inaprobahang budget ng Bicameral Conference Committee, dismayado si Education Secretary Sani Angara. 10 bilyong piso sa kinaltas para raw dapat sa 2025 computerization program. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawan ng paraan para maibalik ang halagang ito. I think it is contrary to all our policy direction. When we talk about the STEM development of our educational sector and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hinihimay rin daw ang mga insertion o idinagdag ng mga mambabatas sa pondo ng DPWH na umaabot sa mahigit 288 billion pesos na nagpalobo sa budget ng kagawaran para maging mahigit 1 trillion pesos. We will look into the insertions in the public works and see which ones are absolutely necessary. And maybe yung iba, titignan natin kung talaga bang critical. We'll see. Public works is still going to be one of the top recipients of budget because marami nga tayong ginagawa. We have big projects that we have to put in place. Infrastructure is important. And don't forget, flood control became such a big part of the work of the Department of Public Works. Sa pag-iimay ng GMA Integrated News Research, bukod sa DepEd, tinapyasan din ang pondo ng ibang sektor ng edukasyon. Sa CHEDO Commission on Higher Education halimbawa, halos kalahati ang tinapyas. Mula 60 billion pesos, ginawa itong 33 billion na lang. Ang UP o University of the Philippines System, binawasan ng 641 million pesos. Pati ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority, nawalan din ng 1.1 billion pesos. Sa ilalim ng 1987 Constitution, sektor ng edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Pero sabi ni dating Senador Ping Lacson, labag dito ang ginawa ng BICAM. Sa ginawa nito, ang DPWH ang nakakuha ng highest budget priority at hindi ang DepEd, mga SUC
CHED at TESDA. Pero sabi ni Congressman Jefferson Conghun, kahit tinapyasan ng DepEd, mas malaki pa rin naman ang pondo ng education sector. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno. Pero sa computation ng GMA Integrated News Research, kahit pagsamahin pa ang pondo ng lahat ng nasa sektor ng edukasyon, kabilang na ang other educational institutions, mas mababa pa rin ito sa budget ng DPWH. Sabi naman ng Senate Finance Committee Chair Senator Grace Poe, iginagalang nila ang kapangyarihan ng Pangulo sa budget. Prioridad pa rin naman anya ang sektor ng edukasyon. Tinaasan pa nga raw nila ang budget para sa mga estudyante at guro. Sa hiwalay na pahayag, sinabi rin ni Poe na dinoble ang budget para sa teaching supplies allowance. Sa pagsusuri rin anya ng Commission on Audit, lumalabas na 50% lang ng 2023 budget para sa computerization program ang nagamit. Kaya dapat daw maayos ang mga delay sa procurement at iba pang problema bago taasan ng budget. Sabi naman ni Angara, binilisan na ang utilization rate ng computerization program. Ang utilization rate sa computerization program ay nasa 90+%. Because alam namin yun yung naging problema dati sa DepEd, yung kabagalan dati. So ngayon, binibilisan talaga namin. Sabi naman ni Senador Mig Zubiri, pwedeng sabihan ni Pangulong Marcos ang BICAM na magkita ulit para ayusin ang budget. Posible yan, ha? We did that for the Coco Levy Fund, we did that for the agriculturist, yung Anti-Smuggling Act na binalik po yung BICAM report para ayusin. Pwede naman mag-overtime para sa ating mga kababayan. Budget yan eh. Yan ang pinaka-importanteng panukala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Dinipensahan ng ilang kongresista ang 17 billion pesos na idinagdag ng Bicameral Conference Committee sa panukalang budget para sa Kamara sa taong 2025. Sabi ni Congressman Jude Asidre, marami ang kailangang ayusin sa mga pasilidad ng Kamara. Kulang daw ang matanggapan para sa mahigit 300 kongresista pati na ang pasilidad sa pagdaraos ng mga committee meeting. Ang sabi naman ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, hindi BICAM insertion ang 1 billion pesos na dagdag sa panukalang pondo ng Senado. Isinaalang-alang daw dito ang inaprobahang pagtataas ng sweldo ng government employees ngayong taon, pati ng tumataas na operational expenses at rental costs ng Senado. Wala raw problema kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatanggal ng 75 billion pesos na subsidy sa PhilHealth sa BICAM version ng 2025 national budget. Ayon po sa Pangulo, may 500 billion pesos na reserve funds ang PhilHealth. At kung bibigyan pa raw ng subsidiya, ay matutulog lang ang pondong pwedeng magamit para sa iba pang pangangailangan. Hindi raw naman pondo ang problema ng PhilHealth, kundi ang sistema ng kanilang pagproseso ng claims. Ayon naman sa Department of Health, kahit walang subsidy ang PhilHealth, ay mayroon pa rin itong 150 billion pesos na surplus mula sa budget noong nakaraang taon. Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Matapos ang halos 15 taon, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso sa Miyerkules. Ayon sa mga opisyal sa Indonesia at Pilipinas. Sa kulungan pa rin siya dadalhin pagdating sa bansa, pero umaasa ang kanyang pamilya na mabibigyan siya ng pardon o executive clemency. Saksi, si Joseph Moro. Nakangiti si Mary Jane Veloso sa kanyang paglipat mula sa kulungan sa Yogyakarta, Indonesia, papunta sa isang detention facility sa Jakarta. Sinabi ng Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination, sa Miyerkules ng madaling araw, December 18, ililipad na si Mary Jane pauwi sa Pilipinas, base sa ulat ng Agence France Presse. Kinumpirma ito ni DFA Undersecretary Ed De Vega at ng Malacanang. Ang pag-uwi raw ni Mary Jane ay bunga ng mahigit 1 dekada ng patuloy na talakayan, konsultasyon at diplomasya
Nitong Sabado, pupunta sana sa Indonesia ang pamilya ni Veloso para bisitahin ang anak bago magpasko. Pero nakansela matapos makatanggap ng abiso sa DFA na pinoproseso na raw ang paglipat kay Mary Jane sa bansa. Halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong magtagalog. Yun ang kuwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog sa umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na kuwan, kaya maalala ho niya yun. Babaguhin na naman po niya yung salita niya. Hindi na rin makapaghintay ang mga anak ni Mary Jane na 1 taon at 6 na taon pa lamang nang huling makita ang ina noong 2010. Yayakapin ko po ng maigpit. Tamis ko po talaga ng sobra yung mama ko. Kaya po sana po bago po magpasko makalaya na po yung mama ko. Diretso na po agad sa bahay para po masayang-masay Pasko at bagong taon namin. Mama, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo po. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng halos 15 taon nilang pakikipaglaban para kay Mary Jane ay ang pagbuo ulit ng kanilang pamilya. Sa isang pahayag, pinapurihan ng DFA ang Pangulo at pinasalamatan ng Indonesia at ang ating Department of Justice para sa kanilang ginawa. Ayon sa National Union of People's Lawyers, nasa Pilipinas na ang kapalaran ni Mary Jane. Kahit na legal yung kaso sa Indonesia, dahil nailipat na yung custody physical dito, yung political ay nasa Pilipinas. Nag-request po kami din kay Yusek De Vega na kapag nakalapag na po si Mary Jane sa Pilipinas, kung saan man siya airport na dalhin, ay yung pamilya po ang unang makasalubong ni Mary Jane at mayakap nila. Ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institute for Women kung saan siya mananatiling nakadetain ayon sa DOJ. Hiling naman ng pamilya Veloso na mabigyan sana si Mary Jane ng executive clemency o pardon ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At bukod po dyan, may 3 pang weather systems na umiiral, kabilang ng Amihan, Shear Line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin bukas, pero ang matitinding buhos ay posibleng maranasan sa Quezon, Bicol Region, Mindoro Provinces, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Mataas ang banta ng baha o landslide at sa Metro Manila magiging maaliwalas ang panahon at kung uulan man ay maaring mahihina lang dahil sa amihan. May tsansang mabuo bilang ganap na bagyo ang LPA at kung matuluyan ay tatawaging Bagyong Kerubin. Base sa pinakahuling datos ng Pag-asa, posible nitong tawirin ang Northern Mindanao, Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. At pagdating ng susunod na linggo, maaring nakalagpas na yan sa kalupaan at nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Mga kapuso, 9 na araw na lang, Pasko na at nagsimula na po ang tradisyonal na simbang gabi. Ano po kaya ang dasal ng mga dumadalo sa Misa de Gallo? Pinusuhan yan sa Barangay Saksi Online ni Mark Salazar. Simula na ng simbang gabi, kaya ang maraming Pinoy, inunahan ng gising ang pagsikat ng araw para dumalo sa misa sa iba't ibang simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na ang mga nasa abroad gaya sa Dubai. Gaya ng mga nakaraang Pasko, dinagsa ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church. Hindi magkasya sa loob ang mga deboto, kaya puno pati ang church grounds. Ang Kapaskuhan, this is way more than all the commercial aspects of the celebration of Christmas. The very reason of Christmas celebration is Jesus Himself, the gift of God Himself through Jesus. May iba-ibang kwento ang mga nananalangin. Mayroong mga tila mabigat ang dinadala. The very first Christmas was not a joyful celebration. It was not a joyful journey. The Holy Family had their own share of struggles and difficulties nung paglalakbay patungo sa unang Pasko. At yun ay maaari nating paghugutan ng lakas, inspirasyon that in the midst of our personal struggles as well. At may mga nagpasalamat sa mga biyaya at munting himala ng buhay. Kompleto kaming pamilya at maligtas at masagana ngayong darating na Pasko. Magkakasama ng pulo yung pamilya namin. Nagka-bati-bati na po. Bakit magkakaaway dati? Last year po kasi nagka-problema. Si Nanay Nida,
hindi raw natitinag ang debosyon sa kabila ng maraming pagsubok ng buhay. Una na nasunugan kami. Namatayan ako ng anak, ang hirap. Siya mga anak ko, sabi ng mga anak sa akin, nanay, paano naman kaming 8 pa? Kung ikaw ay mawawala na ng sa amin. Sa kanya lang ako kumapit. Tinanong namin ang mga kapuso online, ano ang ipinagdadasal mo ngayong simbang gabi? Sabi ng isa, sana raw ay magkita silang muli ng amang 10 taon niya nang hindi nakakasama. Dasal ng isa pa, makabayad na sa lahat ng utang. Habang hiling ng isa pa, good health, long life at magkaroon ng love life at bagong trabaho. Marami ang nagdarasal ng good health at blessings para sa kanilang pamilya. Pati paggaling sa sakit ng mga mahal sa buhay. May mga nagdarasal ng lakas at mahabang buhay para sa kanilang sarili para makapagtrabaho at maitaguyod ang pamilya. Sabi ng isa pang netizen, naway hindi na pumutok ang Bulkang Kanlaon at makauwi na ang mga nakatira malapit doon. May mga nagdarasal din ng pagbabago sa bansa, sa sistema at mindset ng mga mamamayan. Maayos na pamamalakad ng gobyerno ang hiling ng isa pa. Naway pagtuunan daw ng pansin ng mga nagmamahalang bilihin. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Santa Claus is coming to town pero, underwater. Complete with Santa costume, kasama nilang lumangoy ang iba't ibang klase ng isda sa Seattle Aquarium sa Amerika. 15 taon ng tradisyon ng aquarium ang pagkakaroon ng mga diving Santa. At hindi naman nagpatinag sa lamig ang mga tumakbong nakapulang swimsuit at Santa hat sa Budapest, Hungary. For a cause ang fun run na ang kita mapupunta sa isang children's charity organization. At sa Stockholm, Sweden naman, ibinida ng mga baker ang sari-saring gingerbread house. Back-to-back wins nitong weekend. Unahin po natin ang The Clash 2024 kung saan itinanghal na Grand Champion ang soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi. Napahanga ni Naya ang judges sa pagkanta niya ng I'll Be There sa final one-on-one clash. At para sa victory song, kinanta ni Naya ang Between Pangarap, composed by Paul Rosa, na mula sa The Clash Top 24. 1 million pesos, Sparkle GMA Artist Center Management Contract at House and Lot ang kanyang napanalunan. Napaiyak din sa tuwa si Nevin Garceniego na itinanghal na The Voice Kids 2024 champion. Maraming napabilib sa powerful rendition niya ng May Bukas Pa. Nanalo si Nevin ng 1 million pesos, house and lot at management contract under UMG Philippines. Ilalaan daw niya ang mga ito para sa kanyang kinabukasan. Payo kay Nevin ng kanyang coach Pablo, huwag kalimutan ang mga nakasama niya sa kanyang journey. Hindi pa man showing sa telebisyon, nakaabot na sa Taiwan ang action drama series ng mga batang Riles. Nagpalipad po ng lantern ang bida nitong si Miguel Tan Felix na may mensahe tungkol sa palabas. Ginawa po niya yan habang nasa gitna ng Riles ng tren sa Taiwan. Ang nakasulat sa lantern, nasa Riles ang tunay na aksyon. Ipalalabas ang mga batang Riles sa GMA Prime sa January 2025. Ibinahagi po ng isang bar exam top-notcher ang kanyang lucky charm at ito ay ang kanyang balbas. Ang kwento ni Gregorio Torres II, may pamahiin siya sa sarili na kung mag-ahit siya o kung aahitin niya yung kanyang balbas, babagsak daw siya sa exam. Ganun daw kasi ang nangyari sa tuwing nag-aahit siya ng balbas noong high school. Gayunpaman, sabi ni Torres, importante pa rin ang hard work sa pag-aaral at maiging maagang magsimula sa pagre-review at sundin ang itinakdang study plan para sa sarili. Top 9 sa bar exam si Torres na may 83.59% na score.
Salamat po mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, sa News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.